Partner, anong masasabi mo sa pagkakaupo ni Boying Rimulya as an ombudsman? Excited, first. Second, may mga expectations. Ano bang mga magagawa niya? Ano mga susunod na mangyayari? Especially sa mga nakapending na kaso na pinag-uusapan ng taong bayan ngayon at sa Yes, mga nakaraan pa like the na formally. hindi man lang nag-move forward eh. Walang naging progress. Parang naisan tabi na lang ng wala man lang mga tanong or kung ano man. Doon ako excited, partner eh. Yung mabigyan ng sagot yung mga tanong ng taong bayan noon pa Correct. pagdating sa mga scandalous or sa mga cases na nakapending. Ito yung pinakamabigat Mhm. na isa sa mga nakita ko, partner. Pag-uusapan din dito yung patungkol sa formally scam. Oh. Number one, formally scam. Mhm. Number two, the confidential fund or allegedly plundering Mhm. nito ng ating vice presidente. Yes. And the number three is the flood control issues. Punta tayo sa number one, partner. Formally. Bakit magandang buksan partner mo kasi sinusumpa ako ng mga DDS. Sabi ko sa'yo, ikaw ang laman ng meeting nila eh. Ikaw ang agenda ng Bigay ka meeting nga ng ngayon. number, partner. 13. 13 ano yan? Ang letter yan? R. R, no? 13. M. M? Sino bang M na isip ko? Sino M? Wala akong maisip na M. 13 ba? Bilay mo nga. Alam ko R eh. M nga. M. 13. Alam mo M? 13. M. Sino bang M? Sino kilala yung M ang nakakaalala sa akin? May kilala ka bang M na didilis? Didilis? Sino ba? Sino bang M? Buo ko ng ubo eh. Baka yung nag-uusapan Kaya nga na eh. ako eh. Sabi ko sa'yo, ikaw ang agenda ng meeting nila ngayon eh. Paano natin babakbakan to? Martin Andanar. M eh. Oh, M. Yung naalala ko, Martin Andanar. 'Di ba? Magalong daw. Uy, wag ganyan. Tama na kayo magalong. O, awat na. Ito na lang, partner, pag-usapan natin. Number one is the Formally. Parmali. Yeah. Anong meron sa Parmali? Malaki. Malaki. Kasi, Hindi, papaliwanag sa lahat. So, papaliwanag muna natin sa taong Okay, bayan sige. ano tong Parmali. Kasi, ang alam na ng tao, Parmali, kumpanya lang yan. Parmali, ganito na. Pero hindi nila alam yung laman ng Parmali. I Na see. umabot ng 10 billion pesos ang laman ng naging pera ng Pondo. Parmali Oo. na binili ng Department of Health noon. Okay? Yeah. Hindi alam ng taong bayan to. Ngayon lang siguro nila mauunawaan ano yung laman ng Parmali. Ano unang-unang alam mo, partner? Ang unang alam ko sa Formally, like what you said, na it's a company nga, 'di ba? Na umusbong during past administration. Pandemic days. Yeah, pandemic days na isa sa mga Nagumastos ang bansang Pilipinas ng almost 10 billion, pesos. Sa anong halaga? Anong value? Anong mga bagay? face mask tsaka face shield ang Face mask and face pagkakatanda shield ko, oo. and medical medical kit. Parang ano kits. to eh, COVID-19 kit PPE. ata. Oo. PPE. Mm-mm. Eto, naalala mo, partner, nagkaroon tayo ng matinding naalala mo yun, nagkaroon ng face mask, face shield, face mask Oo. shortage. Oo naman. Yung nagpanic ang taong bayan. Nagmahal pa nga yun eh. Na umabot ng Grabe. 700 pesos ang isang box. Nakakaloka. Na umabot ng 700 Oo. pesos sa isang box. Iliwanagin natin mga kababayan ko. No, and partner. Alam mo ba, yung 700 pesos na yan, na umabot ng gano'n, nagkaroon ng, yung mga tao naghanap. Mhm. Naghanap yung mga tao ng sources. Kung saan meron. Oo, kung saan Pumunta ng makakabili. Divisoria, nangatok-ngatok doon, pinuntahan nila. And everything. Di ba? Tama, partner? Tama. Ang nangyari ganito, sinadya palang paputukin yon sa social media upang tumaas ang presyo ng value ng produkto ng face mask at face shield. Mahusay na marketing. Yes! Napaka-effective na. Sinadya, partner, ito sasabihin ko to sa iyo, tahasan. Sinadya nilang pataasin yon
Grabe, no? Tinakot nila ang taong bayan, kinailangan ng facial at face mask para magkaroon ng shortage sa bansa natin. I see. Shortage sa bansa Malino, natin. marketing strategy Marketing nga. strategy. Yung mga tao ngayon, naghanap Kasi tumaas ang demand, di ba? Tumaas ang demand. Kaya tumaas Kasi rin yung pinaka... paano hindi tataas ang demand? Partner. Sa lahat ng public places na pupuntahan mo, kailangan naka-face mask, naka-face shield ka. Alam mo, pinaka-ayoko ang face shield sa lahat. Sa totoo lang. Lalo na sa akin, may salamin ako. Ayoko yung part na yan. Diyos ko, yung pawis ko tumatagakatak dyan. Hindi, kaya nga partner, sinasabi ko nga. Talagang ginawa nila yan pag-facial at face mask noon. Para nang sa ganon. Mapataas nila yung value ng presyo. At mapataas din ang pondo. Saan kumuha ang gobyerno? Ay, nako. Saan kumuha ang gobyerno? Kung di ako nagkakamali, China eh. China. Sinong partner ng China sa Pilipinas? Sino pa nga ba? Yang. Di ba? Yang. Si Yang. Ito na, nagkakaliwanagan na tayo. Nung tumaas ang value at presyo ng mga yan, sinabayan ng gobyerno. Yes. Sinabayan ng gobyerno. Mukhang malinaw na to ah. Sinabayan ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng 10 billion pesos Na pondo. ang Pharmally. Imaginein mo, bumili sila ng PPE, bumili sila ng face mask, and bumili face sila ng face shield Grabe, tas ganun ang halaga. na umabot ng 10 billion pesos. Sakit. Hindi alam ng tao yung laman ng Pharmally. Ang alam lang nila kumpanya na ng scam. Pero hindi nila alam kung ano yung binili. Kung ano ba talagang pinang-scam, kumbaga. Di ba? Yung procedure, yung Face mask, proseso. PPE, tsaka medical kit, tsaka ano. Hindi po yun walang katotohanan na walang katotohanan na COVID-19 vaccine yun. Hindi po COVID-19 yung Pharmally, kundi po COVID-19 vaccine yung Pharmally scam. Digdip lang ako ng konti dyan sa Pharmally nga yan eh. Actually, makikita mo nga sa search engine partner na talagang ang product na talagang binili nila, malinaw na malinaw, is face mask and face shield. Para lang dun. Gagastos ka ng 10 billion pesos. Diba? Alam Tapos, mo, hinord pa yan, diba? Alam mo, natatawa ako, sasabihin nila na umutang si Duterte ng 7.2 trillion pesos dahil may pandemic. Umutang daw. Dahil dun yun? Dahil lang, sabihin natin, umutang. Sabihin natin, pagbigyan na natin, umutang. Magkano nila ba sa taong bayan? Etong dapat maintindihan ng taong bayan sa puntong yan, partner. Yes, we face COVID-19, pandemic era, pandemic issue. Days. Yeah, pandemic days. Pero isipin naman din nila na kung tutuusin, hindi kailangan umutang ng past administration. Kasi kaya ng bansa natin i-sustain Bukod sa kaya ng bansa natin, may World Health Organization Fund na kayang ibigay para sa bansa natin bilang yan tulong. ang hindi nila alam. Diba? May World Health Organization Fund na kayang ibigay para sa atin or binigay sa atin para maging pondo, para maging tawag ito yung mai-provide na tulong sa Pilipinas during COVID-19 era or COVID-19 pandemic issue. Kaya nagtataka ako, bakit kailangan mong umutang ng ganong kalaki? Kaya nagtakantaka ko, partner eh. So in short, partner, parang lumalabas talaga na ang past administration kumota sa kakasube. Yun na nga. Ganun na nangyari. Talaga. Grabe, no? Tapos Nagsube. hindi nila nakikita yan. Hindi nakikita ng mga DDS yan. Nagbubulag-bulagan sila sa ganyang pangyayari. Blind kasi sila sa part na yon. Yan nakakalungkot sa part na yung partner eh. Yan nakakalungkot, to be honest. Yan ang nakakalungkot sa part na yan. Hindi nila nila nakita yan. matanggap at hindi nila makita na yung mismong buwaya, ang pinakamalaking buwaya, dumaan lang sa harapan nila. Hindi nila nakita kasi may dala ng 10 billion eh. Sakit. Diba? Biruin mo, gagastos tayo ng ganun. Tapos, alam mo, yan ang pinakamaganda kay Ombudsman Remulla. Pag-uusapan yan. Oo. Kasi kung paano na nilaro ang taong bayan nun. Yeah, kasi nung binasa ko yung article niyan, partner, if I'm not mistaken yung mga akusang tao dyan, yung mga naakusang tao dyan, Sino? nakapag-bail. Ay! Nakapag-bail sila. At yung iba dyan, hinayaan na lang din na ma-release sa detention kasi ayaw naman ng Senado na masampahan sila ng kaso ng illegal detention. Kaya kailangan rin nilang i-release.
So, in short, walang nanagot. Walang nanagot dyan sa kasong yan, dyan sa Pharmaly scandal na yan. That is the four, I think, it's Tito Soto, the Senate Yes. President eh. Kasi Siyang ayaw nila makasuhan ng illegal detention. Kaya kinailangan nilang i-release yung tao na yon kasi ayaw nila makasuhan ng illegal detention. Correct. So, in short, yung Pharmaly scandal na yan, yung 10 billion pesos na yan na pondo, is hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Wala pa rin Walang nananagot kasagutan. at wala pa rin nagbabayad kung sino man ang dapat makulong. That's the point. Kasi if I'm not mistaken, yung mga taong nahuli dyan due to warrant is nakapag-bail. So ngayon, sa pag-upo ni Ombudsman Remulla, isa sa mga pag-uusapan. Oo. Kasi very interested si Ombudsman Remulla panagutin niya mga yan. Kasi wala kumbaga wala pa tong tuldok eh. 'Di ba? Dumaan na lang ang taon. Tapos sasabihin ng senador na kalbo na bakit si Duterte kagad ang pinag-uusapan? Duterte kagad ang pinag-uusapan ito. Unang-unang trabaho ni Remulla. Yan yung mga dapat pag-usapan eh. Pakipokpok nga sa taong to na doon mismo sa puntong yun nagsimula ang korupsyon, Sa Pilipinas. 'di ba? Doon mismo sa administrasyon na yun nagsimula kung paano nagsimula ang mga buwaya Sa bansa natin. sa bansa natin. Yun ang dapat niyang maintindihan. Correct. Alam mo, iniisip ko paano talaga naging senador yung taong yun eh. By the publicity of the former president. Yun na nga ang masakit eh. Senador, malinaw na malinaw. Para sa akin ha. Ako na magsasabi. Oh, Naghanal tayo ng bobo. hindi lang yun, partner. Napakalinaw na senador siya ng iisang pamilya lamang at hindi Not ng for the taong Filipino bayan. people. Correct. Hindi ng Pilipino. Hindi Kasi, ng Pilipinas. senador siya ng isang pamilya. Kasi imagine mo, bawat may bato, bawat may ganyan, May reklamo siya. may reklamo siya. At ang tanging pinagtatanggol na lang lagi, iisang pamilya lang. Hindi ang taong bayan. Wala kang nakitang ginawa nito na pinagtanggol ang buong Pilipinas. Diba? Tapos, Diba? please lang, sana hindi na makaupo pa to sa susunod na eleksyon. Ayoko na. Promise. Tama Hindi ko rin na. iboboto. Pero second is project ni second subject Agenda. Oh. agenda ni Ombudsman Remulla. Alam mo ano? Habulin ng Confidential funds. Dapat naman. Allegedly the confidential funds of the Vice President. Oo. I said allegedly. Allegedly, malinaw po yan, mga kababayan Sinabi ko, namin. I'm not baka sabihin naman ng mga didis nagtitripan ko na naman si Sarah dito. No. Like I said, it's allegedly. Okay? Well, actually, tama naman yon. Ang ano ko lang dyan is, tama lang din naman yung ganung gusto niya mangyari. Why? Kasi marami rin pong tanong Na hindi pa nasasagot. na hindi pa nasasagot. Baka maglaho lang din yung Pharmaly. Diba? Yung Pharmaly nga, hindi natuldukan. Etong confidential funds, hindi pa rin natutuldukan. Anong gusto mangyari ng mga DDS? Thank you na lang? Dito magagalit sa atin ng mga Duterte supporter eh. Mm. Alam mo kung bakit, partner? Magwawala sila dito. May ipagwawala pa sila? Kasi next year, pwede mo pa rin trabahuin yung impeachment ni Sara Duterte. Actually, pakiramdam ko, isa yun sa mga timestamp ng pagbulatlat or pag-iimbestiga ng confidential fund ng Pag nalabasan na ng tunay panigurado ako, magiging perfect timing yan para sa impeachment case. Di ba? For next year. I think mag-aantay talaga. Oo. Kasi February 7 next year, hatol yan. Possible na eh. There is a possible na mabuksan ng impeachment. Oo. Alam mo, malaki rin ng say thank you to Chis Escudero. Yeah. And say thank you to Senator Risa Hontiveros. Totoo. And Senator Win Gatchalian, also Pinglak, not Gatchalian, at Coco Yeah. and Binay. I think that 5 sila 5 sila. I forgot the name ng iba. Si Senator Risa, sila ganyan, humatol sila na i-archive. I-archive lang. And then Chis Escudero agree na i-archive. So, ang career ni Buday sa 2027 is tagilid. Tagilid talaga. Because of dun sa kanyang vice-presidente Oo. tatakbo na si Quezon. Nako. Kasi in-archive ni Quezon eh. Actually, yung decision ng ginawa ni Quezon yun, parang talagang, ginawa niya talaga para meron siyang parang collateral eh. Collateral. Oo. Napakatalino rin nila Pero ni Quezon, no? pinus yan ni Senator Risa Hontiveros. Oo. Ibabasura ngayon yan, i-archive I-archive nila, na wag lang. nung ibasura. Wag ibasura. Para nang sa ganun,
bubuksan lang din ulit, Mm. 'di ba? Kaya hinabol ng Congress, Mhm. itong impeachment. Excited ako for next year. Ang daming pwede mangyari, nakakaloka naman. Ako hindi, kaya nagtataka nga ako eh. Parang ano, Kasi parang partner, parang na partner napapansin ko ngayon na ah total naman binabanatan niyo si Martin Romualdez. mhm. Banatan niyo na. O sige Martin, baba ka muna. Baba muna kayo ni saldi ko, pabugbog muna kayo sa baba. Tatrabahuhin namin to para para ganun nangyayari. Oo. Wala na ako nakikitang Kasi kung tutusin, dapat kung talagang babanatan si Martin eh. But I think Martin Romualdez is preparing for 2028 election. Pwede rin. Isa pa yun sa mga... There is a possible. Oo, malaking posibilidad din sa bagay na yan. Malaki ang posibilidad at Mm. maaaring mangyari. But the thing is, nagpapasalamat ako kung mawawash out si Sara Duterte sa 2028 28, election. ay, Malaking bagay yun. bongga yun. Bakit? Kasi isang Duterte lang ang mawasak sa politika. Wala na lahat yan. Wala na lahat. Magigiba lahat Yun yan. ang simula ng isa sa mga pagbabagong inaasam ng taong bayan. Akala nila mananalo pa si Go, mananalo pa si Bato pag Hindi na. nawasak si Sara. Tandaan nila si Sara, ang Sara ang weaknesses ng nila, ng grupo nila. Oo. Pag nawasak si Sara because of kung mapatunayan na talagang yung disbursement ng ginawa niyang confidential fund ay may anomalya, wala na siyang Wala kawala doon. na. Like the ombudsman said for former secretary ng DOJ na ombudsman yun si Remulla, gusto niya kaagad kapag may sapat na ebidensya, hearing na agad. Oo. Wala nang tanong-tanong, Wala hearing nang agad. patutsada pa. Diyos mio. Di ba? Pinapatagal eh. Di ba? Kaya, Imbis na dapat alam mo, ma-resolve na. malaking bagay si ombudsman. Even the Supreme Court, kaya niyang patiklopin. Oo. Kaya nga nginigtuhod ang mga DDS dahil dyan eh. Kaya si Lenin, si Supreme Court Justice Lenin, Mm-mm. ay hindi niya ano yun. Kaya niya ninyo. Kaya nga siguro ganito na lang mag-react din ng mga DDS eh. Kasi yun yung parang pinaka-defense mechanism nila. Kaya nga ngayon lumalabas, ito bago tayo matapos, partner, may nilulutong kudita yung mga yan. Nasabihin ko na sa publiko, may nilulutong kudita ang mga DDS na pwedeng mangyari sa katapusan. Alam mo partner, ang masasabi ko lang sa taong bayan, may sarili kayong utak, mayroon kayong kakayahang mag-isip, magdesisyon ng tama o mali. 'Di ba? Kaya tayo naging tao. Ang para sa akin na lang is isipin niyo kung ano yung tama para sa bayan, hindi yung tama para sa pangsariling interes, hindi yung tama para sa iisang pamilya lang. Correct. 'Di ba? Ako lang, sabihin ko lang sa mga Pilipino. Noong 2022 nanalo tayo, Mhm. Papayag pa ba kayo na bumalik tayo sa kamay na tayo ang kinakawawa imbis na tayo ang pinagsisilbihan? Yes. Babalik pa ba tayo dun sa gusto nilang mangyari sa bansa Hindi natin? na. Na sunod-sunuran tayo? Hindi Na na. nagpakilala partner. silang iron fist, na bakal na kamay? Papayag pa ba tayo sa ganung pamamaraan nila? Never again, sabi mo nga kanina. Yes, never again. Bakit ko Diba? sinabing never again? Ayoko na bumalik sa part na yun. Na tayo, akala natin na tayo ang pinagsisilbihan, yung pala ang ibang bansa at ibang Oo. ka-business partner nila ang pinaglilingkuran. Kasi nga lumalabas dun yung mga hidden agenda nila. Correct. Yung mga personal lang I am interest. also tired sa ganitong sistema ng Pilipinas. Gusto ko ng pagbabago. That's why I vote President Bongbong Marcos. Nung nakita ko na may changes na gagawin tong si BBM, sinuportahan ko because nakikita ko siya na may plano sa Pilipinas. At nung hindi niya natansya yung 3 years niyang pamumuno at ngayon, sinolusyonan niya upang ilaglag na lahat, abay susuportahan ko to, Oo ba't ako naman. tatanggi? Kahit ako, di ba? Ito na yung pagkakataon eh. Ito na yung tama. Ito na yung ating ito na yung ating last shots ng bala Ito yung ninanais rin ng taong bayan na mangyari. na malinis ang Diba? Pilipinas. Malinis ang Pilipinas, mabago ang Pilipinas. Kasi umunlad tayo. kung hindi mo napalitan ng constitution ngayon, at least malinis natin ang corruption. Oo, Mawala sila sa bansa. totoo. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, alam mo kung ano? Pinakilala silang lahat sa buong Pilipinas. Kaya sila galit na galit. Totoo. Nilantad sila ni BBM. Kasi bakit? Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos ng ganyan. Ayaw niya na eh. Galit na rin siya eh, di ba? Hindi ko lang mai-discuss dito sa taong bayan kung ano yung napag-usapan eh. Pero gaya nga sabi ni PBBM, di ba, during his SONA, mahiya naman kayo. Di ba? Kaya mahiya dapat sila.
sa taong bayan. Mm-mm. Well, abangan natin yung mga dapat abangan kay Ombudsman Boyega. Yeah. Diba? Excited Para- ako dun, partner. Just Aabangan ko yan. totoo. Anyway, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel kung gusto mo na ganitong usapan at mag-iwan ko na rin ng comment sa baba.